morning mga sangkay, welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video ay share ko po sa inyo yung aking recipe at paggawa ng special ube cheese bibingka. Pero bago po tayo magsimula ay please like at pakishare na rin po ng video ito. At kung kayo po ay hindi po nakapag-subscribe ay subscribe din na rin po. Pindutin na rin ang bell button para kayo laging updated sa mga upload ko pang mga video. So yun mga sangkay, simulan na natin ang paggawa ng ube cheese bibingka. Ating lanera, bali lagyan muna natin ng dahon bago tayo magtimpla ng ating mixture. At ayan, kapag nalagyan nyo na po ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Ayan, titimplahin na natin yung ating mixture. Ating unang ingredients ay asukal. Gagamit ako ng light brown na asukal, pero kung meron kayong puti ay pwede rin kayong gumamit ng puti. Sunod natin lalagay ay itlog. Tatlong pirasong itlog. Sunod ay margarine. At i-mix muna natin. Kailangan natin haluin ng maayos yung ating margarine sa ating asukal. Kasi nilagay natin siya ng hindi puno. O, pwede rin naman tunawin nyo muna yung margarine bago nyo ilagay. Kaya pag nahalo nyo ng maayos ay lagyan na natin yung sunod na ingredients. Next ay maglalagay ako ng ube flavor. At evap milk. Yan, simutin lang natin yung ating flavor dahil sayang. Yan, isang lata na evap. Next ay maglagay tayo ng food color violet. Sunod ay asin. Next ay yeast. Next ingredients natin, baking powder. At sunod ay tubig. Okay, balik tunawin natin yung asukal. Tunawin natin ng maayos. Bago natin ilagay yung ating susunod na ingredients, yung ating all-purpose flour. At ayan, kung natunaw nyo na ng maayos yung asukal at saka yung asin, ay lagay na natin yung ating 1 kilo harina. At haluin natin ng maayos. Kailangan wala na siyang buo-buo na harina bago natin isalin sa ating lanera. So
bali hahaluin lang natin ng maayos yung ating mixture. At ayan mga sangkay, kung sakaling nahalo nyo na ng maayos ay pwede nyo na kagad isalin sa inyong lanera. So guys, simulan na natin ang pagsalin ng ating mixture. Kung hindi po kayo marunong sa ganitong pagsalin o proseso ay pwede naman po kayo gumamit ng cups or pitchel po. Pwede kayo gumamit ng pitchel. Bali, isalin nyo lang po sa pitchel tsaka nyo ibuho sa lanera. Ngayon mga sangkay, ang ating next step, pag nailagay na sa ating lanera yung ating mixture ay maglalagay tayo ng keso. At ayun na mga sangkay, nalagyan na natin ng keso ang ibabaw ng ating bibingka. So bali, rest muna natin ng ilang minuto bago natin isalang. Bali, paalisahin muna natin siya mga sangkay bago natin isalang. So ayun, antay-antay lamang po. Rest lamang po natin ng 30 minutes. At ito, meron akong ilalagay sa ibabaw bago natin isalang. Meron siyang evap at saka isang buong itlog at saka condense. Pag pinagalo-halo lamang po. Evap, condense at saka isang buong itlog. So bali, lalagyan lang natin yung ibabaw.
At ayan ang mga sangkay, bali nalagyan na natin sa ibabaw. Bali ngayon, isasalang na natin yung ating bibingka. So, bali yung init ng ating oven ay 200 degrees Celsius mga sangkay. So, ulit ko, yung init ng ating oven is 200 degrees Celsius. At malakas po yung apoy natin gagamitin. At after 10 minutes mga sangkay ay ililipat natin sa taas yung ating sinalang. Para dito na natin tuluyan pa lulutuin or papupulahin yung ibabaw dito sa itaas. At after 10 minutes mula nung ating linipat mga sakay ay alisin na natin yung ating sinalang. Ayan po yung ating ube, cheese, bibingka. Bale, linuto po natin ng 20 minutes. 10 minutes sa baba at 10 minutes sa itaas. So, bale, papalamigin muna natin bago natin i-display. At ito na yung ating bagong lutong ube cheese bibingka. So mga sangkay, please like at share po ng video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, ay subscribe mo na. Pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga baking video. Psst.